Ayun, mga master, nakagulat man ang mga pangyayari. Pero nangyari na ang hindi ko dapat inaasahang mangyari. Surprise natin, surprise. May surprise ako sa'yo. Hala! Gogo! Hala! Hala! Ano yan? Nabuksan na natin ito. Mawalan lang ito. Tingin nga, baka bato lang yan. Loko! Loko! Naregaluhan nga tayo ni Commander ng TRC Race Tech. Hanggang ngayon medyo hindi ako makapaniwala. Ako pala magbabayad nun. Aray mo! Well, anyway, nakakatawa lang din talaga kasi first time ko magkakaroon ng debaso na shock. So, papakita ko sa inyo mga master yung binigay ni Commander ng pati kayo mainggit. Ito siya mga master, TRC Race Tech fully adjustable suspension. We ride what we build. Grabe oh. Alam nyo ba? Solid talaga mga master. Actually, itong shock na to, sabi dito sa box is for Aerox. Pero meron siyang kasamang ganito, dowel. Dowel ba to or something na pwede mong ipasok dito sa shock. Ito, pwede mo siyang ipasok dito. So kung medyo malaki yung butas nito, para dun sa lagay ng shock mo, pwede mo ilagay ito para sumakto. And then ang kasama pa niya is sticker, of course, by TRC. And then itong pang-adjust ng preload itong sa taas. Ito yan. At saka pang-adjust ng compression dito. So itong shock na to mga master, hindi pa to nagagalaw, no? Naka pre-settings pa lang siya. Eh sabi kay Kuya ChatGPT, mas maganda daw kung ang shock na to is gagamitin mo muna, parang magbe-break-in ka pa. So parang mga 300 to 500 kilometers ang itatakbo mo para ma-break-in itong shock na to. So ready to install naman na siya, pero I think talagang sobrang tigas niya. Papakita ko yung pre-settings niya mga master. So gagamitin natin itong pang-adjust. Kikita natin dito. So itong preload niya, kung mabibilang nyo itong mga guhit niyan, siguro 1, 2, 3, 4, or 5 notch. So sakto lang tong preload niya mga master. Hanggang dyan lang yung aking setup ng preload. Ang magbabago lang ng setting sa akin dito mga master is yung kanyang rebound. Itong rebound na to, at saka yung compression. So pre-settings ng kanyang rebound, kung titignan natin, ito fast, pinakasagad to, pinakamatigas. So kung ito ay sasagad natin, so one click lang ang pre-settings niya. So kung after ng break-in ko, siguro papalo ko to ng 10 to 14 clicks. Depende pa rin yan mga master sa magiging gusto nyo na bounce ng shock. And then itong compression niya, tignan natin. So ito, kita nyo may S, counterclockwise S, and then pa hard papunta naman ng kanan. So babalik tayo sa soft. Alright, one click lang din, isang ikot lang din mga master. Ayun, isa lang. Pero lahat yan syempre mga master, yung mga settings na yan, lalaruin nyo yan, aalamin nyo kung paano para mas maging komportable yung biyahe. So yan mga master, makaangas talaga. Grabe ba? Maraming salamat kay Commander sa pagbili, pero ako magbabayad. Kakabit natin ito mamaya sa ating NMAX version 2.
So, ang size pala nito mga master is 305mm. So, ang pagsukat ng 305mm mga master, eye to eye. Kumbaga, gitna ng butas na to at gitna ng butas na to, which is, kung susukatin yan, 305mm talaga siya. Pero kung dulo dito to dulo, I think nasa mga 310 siya, 320, mga ganyan, 320mm. So, swak to mga master sa Aerox at sa NMAX version 2. So, ito yung shock kasi natin. Tagas na rin yung right side. So, ang una natin tatanggalin dito mga master, ito. Which is 12. And then, tornilyo dito sa taas. Sa torso yan. Yan na. Sa kabila, same procedure lang naman yan. Kailangan mo nga lang luwagan to. Itong airbox natin, tanggalin mo yung dalawang tornilyo dyan para magkaroon ka ng access dito sa tornilyo na to.